mahigit 200 pamilyang nasunugan sa barangay Pagpag pasado alas 2 ng madaling araw. Pahirapan ang pag-apula ng sunog dahil makitid ang... About 500 individuals lost their home to the blaze that broke out in Barangay Old Capital Site. Barangay Baysa sa Quezon Manila Central Post Office. Barangay Nagkayos ang Nayon sa Novaliches. Barangay 310 sa Santa Cruz. Roda Compound sa Binondo, Manila. TFP estimates damage of the fire to be about 150,000 pesos. Yung tatlong nasugatan, isa doon yung naging malubha. Inabot siya 2 taon sa hospital. Pumutok kasi yung 2 hita niya. Tapos 3rd degree burn yung buong katawan niya. Mas safety first talaga yung inaano ko lagi. Kapag may sumasabog, medyo iwas na kami. Pero yung disgrasya talaga, hindi mo talaga maiaalis yun. Pero yung mga minor, wound. Yung kaba, madalas, no? Kahit hindi naman malaking sunog, basta nandun ka sa loob ng apoy, sa loob ng bahay na nasusunog, nandyan yung kaba eh. Hindi ako nagpapatalo. Ang lagi kong sasabihin, makakalabas ako. Saan po? Saan po lugar? Sige po, pupunta na po kami. Sige po. Sa telepono nagmula, no? Biglaan yan, lalo na kung lugar ko, sakay na sa truck. Yung tagal ng ibabiyahe namin bago ka makarating doon sa nasusunog na bahay. No, kung galing dito sa lugar ko, ayoko na ng matagal kasi iniiwasan kong kumalat yung apoy. No? Lagi kong pinapagiliran yung mga tao ko na mas matuloy ng pag-responde, mas makakatulong tayo. Mabilis kumalat ang apoy sa isang lugar na depressed. Sa loob ng 4 hanggang 5 minuto, kaya niyang umubos na isang bahay. No, lalo na kung talagang light materials yung nasusunog. Sa loob ng 20 minuto, 4 na bahay na yan. Kaya kinakailangan na ng matuloy na pagpunta ng bombero. Pag ang bombero kasi, ang tinutubigan yung hindi nasusunog, ibig sabihin ayaw na namin kumalat ang apoy. Binabasa namin yung para lumamig, no? Para hindi manatiling mainit. Yung mga nasusunog na bahay, hindi na namin yan binabasa kasi wala na kami maililigtas dyan. Sunog na yan. No? Kahit anong tubig ang gawin namin dyan, wala na tayong maisasalba. Kaya ang binabasa namin yung mga hindi nasusunog para hindi na lumawak yung apoy. Binabawasan namin yung init na maaaring makapagliyab doon sa mga hindi pa nasusunog na bahay. Yun ang hindi maunawaan ng tao. Iniisip nila pag na yung bahay na yun ang yung binasa na bayaran. General alarm yan. Naglalatag kami ng hose dito sa baba. Siyempre, ang tao na yan eh. Mainit ang ulo, galit. Inaagaw nila sa amin yung hose. 2 brigada kami. Ako yung unang inagawan. Siyempre, ginawa ko, pinatayan ko, binigay ko sa kanya.
Tapos yung sumunod, yung kasama ko, yun naman ang inagawan, hindi niya binigay, nakipaglaban talaga siya. Sinaksak siya. Patay. Yun yung aming mga nararanasan sa fire scene. Hindi lamang dun sa mga nasusunog. Minsan, ano rin sa amin yung panganib din sa amin yung mga tao eh. Nagbibigay din ng kapahamakan sila sa amin. Yung naging inspirasyon ko para magbuo ng fire volunteer dito sa aming lugar. Kasi nakita ko yung lugar namin talagang vulnerable sa sunog. Talagang yung area namin, high risk talaga sa fire. Kaya naisip ko na maging daan ako para makatulong sa pamamagitan ng pagpa-fire volunteer ko. Last 2011, naging aid ako ng BFP, nung nasama ako sa kanilang mga responde, medyo nagkaroon ako ng idea, ano ba yung ginagawa nila. No, nagkaroon ako ng tanong sa sarili ko, ano ba yung ginagawa ng mga bombero. Nung panahon na yun, angad na ako na magbuo ng sarili kong fire volunteer. At ganun din, para makahikayat ako ng ibang tao. Nabuo yung fire brigade namin nang wala kaming fire truck. Pumupunta lang kami sa mga sunog, naka-base lang kami pero wala kaming dalang unit. Sa amin po, normal yung ganitong sitwasyon na kami yung gagastos kasi voluntaryo kami. Wala kaming sa gobyerno, wala kaming tulong na nakukuha sa gobyerno. Yung aming pagbo-volunteer, sakripisyo namin yun. Laan namin yung oras, panahon, maging yung gastos. Tinang sa bangketa pa kami. Yung waiting shed malapit doon sa eskwelahan, doon muna kami. Nalipat kami rito sa aming headquarters na yung aking kapitan pinayagan na ako. No? Dahil nakita niya yung kalagayan ko. Dumaan ka sa mga pagsasanay kasi hindi naman biro yung lumaban sa apoy. Kami po para po maging mas progresibo kami, maging kapaki-pakinabang kami sa sunog. Talagang yung aking mga tao, binibigyan ko yan ng buwan-buwan na training. Although basic lang, kasi minsan nagiging nagiging komportable yung kanilang obligasyon na kakaligtaan nila. No, kaya ang ginagawa ko sa kanila, buwan-buwan ko silang nire-refresh. Buwan-buwan ko silang binibigyan ng panibagong idea. For verification, location siya Barangay Santa Lucia, Pasig. Pero kasi kapag may sunog talaga, tatawagin ka nila eh. So kapag meron ng tawag dito, meron ng tawag sa radyo or sa cellphone, sa GC, ayan na, talagang re-responde kami. Anytime talaga and anywhere na alam namin kailangan.
bahay, kapag nandun naman na kami sa fire scene, size up naman muna kami. Talagang hindi lang talaga maiiwasan sa mga tao na magpanik talaga. Kasi syempre, wala nga naman tayo sa lugar nila na nasusunugan eh. Yung disgrasya talaga, hindi mo talaga maiaalis yun. Pero yung mga minor, ano lang, wound. Parte yun na lagi ka mag-ground. Masugatan ka. Kasi kailangan mo rin talagang mag-alis ng mga, kumbaga yung mga nasunog para maitapon or mabasa ng ano mo. Ayun, maraming pagkakataon na talagang muntika na lalo na sa, tawag dito, pressure ng hose. Hindi mo kasi masabi yung pressure ng hose once na pumitik siya ng 150 PSI to 300, sobrang lakas na niya. Hindi mo na talaga siya makokontrol ng ikaw lang mag-isa. Kailangan talaga may second man ka. So, marami talagang kapahamakan, kumbaga kung tutuusin, hindi madali. Kailangan siguro bago ka makabuo ng isang brigada or bago ka magsimula, kailangan nasa puso mo muna eh. Nasa skills mo, nasa hobbies mo, yung pagtulong sa kapwa. Nabubuo yun kapag pinagsama-sama yung gustong iisang hangarin tumulong. Kami Gamban, pinakamaraming babae. Usually, siguro, oo, masasabi ko. Paano nag-start yun? Siguro, ayun, sa akin, then sa pamilya nila Bandong. Kasi puro sila babae. Doon talaga nag-start yun. Then ako, marami din akong mga kaibigang babae na pumasok dito, na kasama ko. So, nung nalipat ako dito, ayun, naisip ko na, bakit hindi nga puro babae kami? Eh, kaya naman namin din gawin yung ginagawa ng lalaki. Ganon. Kumbaga, binili lang din namin yung fire truck. May tumulong lang din sa amin na, gusto nyo bang fire truck? Ito, pwede nyo hulugan within 1 year. So, doon kami nag-start, nag-down kami. Pinulisid namin na magtuloy-tuloy hanggang sa nakabili na kami ng sarili naming linya, sarili naming nozzle. Masarap sa pakiramdam eh, kasi sarili mo ng gamit eh. Meron talagang susuporta na kapwa brigada or kapwa volunteer, bombero. Kasi naiintindihan nila eh, na mahirap mag-umpisa. Mahirap talaga. Kasi magastos. Totally, dun sa finance, wala talaga. Personal namin na pera yung lumalabas dito. Na bukal naman sa loob namin, wala naman kaming sinisingil sa kanila. Kumbaga, ang palit lang doon is dumuti sila, kung kailan nila gusto or kailan sila available. Ayun, yung kabuhayan namin, may private ambulance po kami. Ayun, kapag time na work talaga ng, 8 to 5. Usually, 365 days, walang off yung aming serbisyo kasi private ambulance. Ito yung nag-i-stand sa Gamban. Nagpo-provide lahat ng kailangan namin sa grupo. Usually naman, kaya nababalanse kasi parehas mong hilig. Graduate ako ng business ad. Then, eto, yung pagbubumbero, hilig ko to.
Ayun, yung mga kasama namin lagi sa Responde, driver, pump operator, yung asawa ko, tapos yung anak niya, stepmother niya ako, then yung ate ni Bandong, si Daisy, kapatid niya, tapos yung anak ni Daisy na si Ella, tita niya ako, then si Champi naman, pinsan ni Bandong. Ayun, puro firefighter. Helmet mo, balik mo. Yan pa yung lang. Si Joanna, nakilala ko siya kasi siya yung operator sa buong fire na pag may sunog, sila yung nagre-report. Kasi ngayon, asawa siya ngayon nung presidente namin, nung kapatid ko nga po, na si Denison po, yun. Siyempre po, para sa akin po, delikado po kasi yung ginagawa namin. Pero masaya rin po kami dahil magkakasama po kami sa brigada. Yung mga reaksyon ng tao pag nakikita po kami sa fire scene, sa sunog po, nagtataka po sila, tapos nagugulat sila bakit puro babae. Na-appreciate po namin yun. Tsaka natutuwa din po kami dahil nagugustuhan po nila yung ginagawa namin bilang mga babaeng bumbero po. Ang pet-pet ko pa, lalo na kabataan ko pa, kaya mo ba? Yung parang syempre yung question. Pero nung nakita nila na ang lakas ng loob mo, nasa akin din yung lakas ng loob. Nasa sayo din naman kasi talaga kung kakayanin mo or hindi. Ayun, sabi ko, itutuloy ko to. Hanggang sa, ayun, tuloy-tuloy na napunta na rin ako rito. Positive alarm, Barangay San Roque, Quezon City. Base, Chamber TK Tangkay responding. May personal call kami. Personal call, ibig sabihin, sinundo kami dito. Tulad nung nangyari sa likod, nakaraan, sinundo kami, ang dami. Talunan na, sigawan na kami. Ako bilang driver, operator na rin ako ng radyo ng truck, ibibigay ko na yung pinaka-advance na info na pwede kong ibigay. Hindi ko pa nakikita yan, mama. Palabas pa lang kami yan. Paglabas ko, nakita ko may usok. Magbibigay ulit ako ng another level ng distress para mas mabilis yung mangyaring response ng mga responding unit, ma'am. Ganon. Sa response, gaano kami re-responde agad? Hindi naman siya nagdedepende sa laki, sa kung ano yung sitwasyon, ma'am. Kasi more or less, kami talaga ang first company na darating. Pagdating doon, latag kung latag. Wala na tayong magagawa. Latag na yan. Magulo ang tao, yun ang dagdag. Kailangan mo i-manage yun. Dalawa lang ang magiging management mo para sa akin. Dalawa lang ang magiging management mo para sa akin. Tumupi ka dun or sumabay ka dun. Pero para sa akin, ang magandang strategy, sabayan mo sila. Kasi pag di mo sila sinabayan, kasi lalabasan ka ng matatalim yan.
And then until noon, sabi ko, pwede pala yun. Meron palang magpapalaban sa akin sa sunog. Monitoring ko siya. Base chamber engine responding. Pag narinig ko yun, bibihis na ako. Aabangan ko kung saan naroon dadaan si chamber. Usually noon, ang sunog lagi tondo. Mag-aabang ako doon. And then magta-traffic ako para mapa-abante ko ng mabilis si chamber. Hanggang sa bubuntutan ko na sila. Siguro more or less mga 20 times. Hanggang sa sabi niya, kung interesado ka at wala ka pa namang grupo, novice ka eh, probi ka, baguhan ka, ikaw ang lowest mammal dyan. Pati pagluluto. Tapos, minsan, dahil hindi mo pa nagawa yung training na dinesign nila para sa mga probationary member, minsan tatakbo sila, iwan ka. Expected na pagdating nila ng gabi, nakapag-prepare ka na ng dinner. Kasi ikaw naman yung nandito, so luto ka na para may pagkain na kayo, pati yung mga kasama mong rumisponde. Tinatawag na physical fitness test. Yan, jogging, push-up, naka-PPE, kompleto to. Susuot mo yung breathing apparatus. Maglalakad kayo 30 minutes to 1 hour. Depende sa program ng ano eh. Ginagawa naman yon para sa endurance. Kasi tulad niyan, nagkasunog na karaan sa Robinsons Mall Galleria. 32nd floor. Imagine, dala-dala mo. More or less, 30 kilos na PPE. Aakit ka ng 32nd floor. So, kailangan talaga malakas ang ano mo, ang katawan mo. Tas, so, talagang yun yung hirap. Pero, hindi naman siya mahirap kung gusto mo. Ang kailangan para maging maayos talaga yung gamit ng firefighter, especially sa operation. Ito, yung set ng PPE, bota, bunker pants, trouser suits, helmet, fire hood, tsaka yung breathing apparatus. Talagang lumulunok kami ng usok, ma'am. Lalo kung nabalitaan, may tao sa loob. Kumbaga, bahala na. May dala lang kaming towel, kaya na yan. Gano'n na lang. Pero salamat ngayon sa mga nag-donate. Meron na kaming sariling breathing apparatus. Mas madali na naming napapasok yung sunog. May emergency, baha, or may rescue operation. Kahit hindi sila involved, darating kami sa kanila para tumulong dun sa rescue operation. Kasi syempre nga, ang maibibigay lang naman namin talaga tulong eh. Sa kanila nga galing yung ibang gamit na binigay sa amin, di ba? So yun nga, nakakalungkot lang yung iba, wala silang ganitong facilities. Pero kita mo naman, nag-i-strive pa rin sila para lang din makatulong. Minsan, ang baga nila na sariling pera yung pangpatakbo nila ng grupo. So kami na nandirito, napakaswerte talaga kasi wala man kaming perang nilalabas dito eh.
May obligasyon din ako sa pamilya ko, may obligasyon din ako sa brigada ko. Siyempre, ako naman yung inaasahan nila. Yung akin namang obligasyon bilang padre de pamilya, siyempre, hindi ko pababayaan yun. Hindi ko inaano yung aking hanap buhay. First priority ko pa rin yung aking hanap buhay. Kasi nagkaabono, natural lang yun eh. Lalo na, yung kadalasan, nauubos yung truck, yung krudo ng truck. Ang nararamdaman ko pag, kunwari, aalis siya, tapos mariresponde sa sunog, siyempre kinakabahan kasi, kumbaga, parang delikado, it's dangerous. Tapos, hindi ko alam kung, siyempre, kung makaka-uwi or makakabalik pa siya. Nakaka-uwi agad. Minsan kasi, inaabot sila ng ilang oras. Minsan kinabukasan na makakauwi, madaling araw na. Paano ko sinusuportahan? Siguro, hindi ko na hinihingi yung panahon niya na sa amin. Basta kung ano yung gusto niyang gawin, wala, nandyan lang kami sa likod niya, ng mga anak niya. Kaya kung may mga nagsasabi sa kanila na, ay, asawa mo, nauna silang pumunta doon sa sunog. Kumbaga, kung di dahil sa kanila, wala, na lumaki yung sunog, ganun. Kaya, pag may nagpumupuri sa kanya, parang proud na rin ako na, ay, asawa ko yan. Parang ganun. Yung mga delikadong senaryo, nung mula na magbombero, napakarami na. Yung hindi ko makakalimutan, yung sunog dito sa may Baysa, pabrika ng pintura yan. Yung aking kasamahan kasi, kulang ng hose kami, no? Inaya ko yung kasama ko sa loob na kumuha na magdagdag ng isang hose para maabot ko yung apoy. Nung paglabas niya, hindi niya sinabi sa akin yung aming palang likod na imbakan ng mga chemical, nag-aapoy na. Siyempre, pagka sumabog yung makukorder ako, wala na akong lalabasan. Buti ka mo yung isang brigada na katabi ko, siyang sumigaw sa akin kasi naka-abante ko eh. Abante ko tapos sila, sinigawan ako nung isang brigada. 10 seconds lang sumabog yung pabrika. O, siguro, yun yung pinaka-nakakatakot na nangyari sa akin. Sabi ko, muntik na ako mahulog. Dito sa atin kasi sa Pilipinas, mas marami tayong mga squatters na lugar na hindi natin kayang malaman, no? Hindi natin kayang mahulaan kung anong mga possible na nasusunog dun sa lugar. Napakadaling madapuan ng apoy. Kung ang fire volunteer ay hindi sapat para apulahin ang apoy, lalakit kawawa yung ibang nasusunugan. Kaya mas gusto ko, mas marami, mas maganda. Yung komunidad, katulad ako, ma'am, nag-conduct na ako rito ng, ng training doon sa aming mga residente. No? Ginawa ko silang first responder. Ang gusto ko kasi iparating, bago kami dumating, ang mga fire truck, ang mga volunteer o mga bombero,
Yung mismong nakatira muna doon sa nasusunog na lugar ang gumawa ng paraan para maapula, no? Para mapahina yung apoy bago kami dumating. Maganda siguro, bigyan muna ng idea, kakayahan, impormasyon ng mga naninirahan sa bawat lugar. Yung tungkol naman sa kapahamakan, lagi naming talagang sinisecure yung safety ng isa't isa, lalo na magkakamag-anak. Laging paresponde pa lang kami, yun na lagi nasa isip namin na hindi namin bahay yung nasusunog, tutulong lang kami. Kumbaga, nagsasaysa pa lang kami ng sunog, pag alam namin delikado, talagang hindi kami yung banat lang ng banat na makabuga lang kami sa apoy. Hindi ganun eh. Ayun, pinapakalma namin yung mga tao na kami na yung bahala sa bahay nila or tulungan na lang nila kami paalisin yung mga tao kasi for safety rin nila eh. Baga sasagutin ka nila, kakalma, bahay namin yung nasusunog. Kumbaga, mas lalo silang natitrigger. Ang problema kasi doon, mamaya kami pa yung awayin. Lalo na pag naubusan kami ng tubig sa nasil, di nila maintindihan yun na nauubos syempre yung tubig sa fire truck eh. Isang Manila Dam ba yung dala namin? Hindi naman, di ba? Nung nangyari yung sunog na yun, nasa trabaho ako. Isa po akong street sweeper. Tinawag ako ng anak ko na may sunog. Gawa nung hindi na rin sila nakakagalaw dahil hindi rin ako makauwi dahil na-nervous na rin ako dahil na-high blood na ako eh. At may nasirang linya. Ngayon yung pamangkin ko rito, merong pumasok dito sa loob ng bahay para magsindi ng kandila. Bali yun ang pinagsimulan ng sunog, yung kandila. Dahil nadikit na sa mga kortina, papel dyan. Wala na silang maanong gamit, gawa nung malakas na yung apoy at nagkatarantahan na. Kaya wala silang nailigtas kahit nga mga uniforme nila, wala na. Uniforme ng mga bata, notebook, bag, wala na. Hindi na nila nailigtas. Siyempre alam nyo ba ang hirap, nakakataranta. Hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa. Lalo na yung mga anak ko, di ba? Ang hirap. Paano sila mag-uumpisa ngayon? Hindi sila nakakapagtrabaho. Wala sila mapagkunan. Ayan lang naman barangay, nakakalalay lang ng padala ng pagkain dito. Sila naman, naman sila barangay, supportive naman sila sa amin dito para
Hindi namin ubos maisip na dito pa mangyayari. Na syempre, di ba, galing tayo sa pandemic, ang hirap. Wala tayong pagkukunan. Kagaya niyan, saan kami kukuha ngayon ng pampagawa niyan? Pero napakahirap eh. Kasi 'di ba may ano nga tayo na, 'di bali ng manakawan, wag lang masunugan. Kasi magpupundar ka mula't simula na walang-wala kang nadala. Kasi lahat 'yun merong bilang sa iyo eh. Lahat 'yun merong cost na binuwis mo, damit, sapatos. Paano ka ulit magpupundar nun, 'di ba? Mahirap talaga. Ayun, pagpasok ko, alam ko, bumbero. Alam ko pumapatay na sunog. Pero nung naranasan ko, ganito pala, ang hirap. Pero yung hirap, pagtas ng hirap, mararamdaman mo yung sarap sa pakiramdam kasi nagpapasalamat sila. So parang napunan lahat, tas parang ang taba-taba ng puso mo, parang ang sarap-sarap sa pakiramdam. So itutuloy ko to kahit anong hirap. I think kaya namang gawin ng kahit sinong ordinaryong tao. Basta flexible ka lang. Kasi ako flexible ako sa time ko eh. Pwede akong asawa, pwede akong nanay, pwede akong negosyante, pwede din akong firewoman. Kumbaga, kung gusto mo talaga sa sarili mong mangyari lahat ng imposibleng bagay sa mundo, magagawa mo yung kung gusto mo talaga eh. Kumbaga gano'n. Naituloy ko lang dito yung mga pangarap ko. Pinakamalala, sunog sa Tatalon. Diyan lang. Kabila lang din. Ang laki ng sunog, madami kami. 3 truck na ilabas namin. More or less, nasa 18 katao kami nun. Nag-ooperation kami. May poste, may transformer siya, ma'am. Yung poste nakatayo sa iskinita. Nilamon na lang ng apo yung poste, ma'am. Tapos, lahat kami halos doon nakapokus. Kasi nga, nandoon yung origin of fire, nandoon yung kalakihan ng sunog. Unknowingly, bumagsak yung transformer, ma'am. Bumagsak. Nag-blackout yung buong paligid. Talaga, ang nakita namin, green. May tumunog na gano'n, ang lakas. Nag-green lahat yung mata namin. Hindi kami nagkakitaan. Siguro mga 10 seconds bago namin na-recognize ulit yung isa't isa. May nakita kami 3 tao nakaiga. Nakapatong sa kanila yung high tension wire. Sabi ko, ano kaya kung ako yun? Talaga, ma'am. 1 buwan ata akong naglaylo dito, ma'am. Kasi parang, doon ko lang natanong. May 1 taon na ako dito. Doon ko lang natanong, sigurado ba ako talaga sa pinapasok ko? Actually, inaawat na nga ako ng nanay ko eh. Kasi yung nadisgrasya, hindi malayo sa bahay namin eh. Pag uwi ng nanay ko, huwag ka na magganyan, dong. Oo lang ako. Eh hanggang ito pa rin ako. Oo, maraming sunog ng buhay. Hindi siya literal na apoy, pero may time talaga lagi. Yung problema, sunog ng buhay yan eh. Kung ba't nagagalit yung mga tao na nasusunugan, kasi hindi nila kayang maayos eh. So ako, hindi man literal na ganon, magiging sitwasyon mo siya eh. Magiging, example, nasa ospital nanay ko, buhay, gumaling. Buti nga nanay ko gumaling sa sakit. Sila nasunugan.
tumawag na po kaya mabilis nag-responde yung mga bumbero natin, ma'am. Kasi nung dumating ako dito, punong-puno ng bumbero. Kaya po napula po agad yung apoy. Kasi nung bumaba sila rito, ma'am, pagbaba nila rito, nawala ng dalawang anak ko, dinampot na pala ng mga bumbero. Yung kung ano lang po yung suot namin, yun lang po yung na-resolve namin, ma'am. Si Mrs. po, ma'am, tsaka yung anak ko. Kasi ako kasi nung time na yun is nasa trabaho. Nung tinawagan po niya ako, umuwi naman po ako agad. Nakita mo, wala na eh. Basta safe yung mag-ina ko. Okay na ako doon. Okay lang mawala yung lahat ng gamit. Basta safe yung mag-ina ko. Okay na ako doon. Pagdating naman sa responde ng volunteer at government, which is fire operation na, wala nang pinagkaiba yan. Kung paano gumalaw at mag-isip, halos ganun na. Kasi iisa lang din naman ang hangarin eh. Ma-apula yung sunog eh. So nagkakaintindihan kami sa lingwahe. Kumbaga yung body language namin pag nasa responde kami, both BFP and volunteer, alam na namin. Mas bahay ko nga to kaysa sa bahay namin. Kasi pag out po ng trabaho, sisilip lang ako sa bahay saglit. Dito na ako mag-i-stay. Oo. Sometimes, the greatest love sacrifice is not sacrificing your life, but living a life with sacrifice. Tuloy na ba? Lagi kong sinasabi doon sa aking mga kasama na pupunta tayo sa sunog na magkakasama, aalis tayo sa sunog na magkakasama. Kasi para maano nila yung pag-iingat, no? Para malaman nila na may nag-aalala sa kanila. Kapag once na yung naglalakad na kami puro babae, parang ang taas ng noo ko. Kumbaga yung para sa akin na naiiyak ako na parang pag dumadaan kami sa maraming bumbero, ito, puro babae kami, tas titignan kami, babatiin kami. Ang sarap sa pakiramdam na ginigiliw nila kami. May gagawin ka, siguraduhin mo na nandun yung desire mo, nandun yung puso mo, tsaka yung isip mo. Itong pagbo-volunteer, hindi lang siya naisipan mo. Hindi lang siya, kailangan kausapin mo yung sarili mo. At kung maaari, dapat sumagot yung sarili mo sa itatanong mo sa sarili mo. Ganon dapat.